Magkababata kami ni Marco. Lumaki kami sa iisang kalye sa Sampaloc, Manila. Magkaibigan ang mga nanay namin at kami naman ay hindi na mapaghiwalay simula pa nung kindergarten. Habang ang ibang bata ay nagbabasketball sa kanto, kami naman ay abala sa pagdrawing, pag-sketch at pag-imbento ng mga logo para sa mga kumpanyang hindi naman umiiral. Naaalala ko noong 10 taong gulang kami, gumawa kami ng logo para sa panaderya sa kanto at binigyan kami ng may-ari ng tig-2 ensaymada. Sabi ni Marco noon, "Kita mo Leo, balang araw, dito tayo yayaman." At naniwala ako sa kanya. Naniwala ako tulad ng paniniwala ko sa lahat ng bagay na binuo namin ng magkasama. Nag-aral kami sa iisang high school at pareho kaming nakapasok sa College of Fine Arts sa UP. Gabi-gabi kaming nag-uusap sa kwarto ko tungkol sa hinaharap kung paano kami magtatayo ng sarili naming branding agency. Si Marco ang may karisma, yung tipo na kayang-kayang makipag-usap sa tao, kayang ibenta ang isang ideya. Ako naman ang creative, ang tagagawa ng vision. Perpektong team, sabi ng lahat, at naniwala kami roon. Pagka-graduate, habang ang mga kaklase namin ay naghahanap ng sigurado at stabil na trabaho sa mga malalaking korporasyon, kami ay naupo sa kusina ko at nagsimula. Disenyo Pinoy Studio. Ako ang nakaisip ng pangalang Yan Isang Gabi pagkatapos ng pangatlong tasa ng kape. Gustong-gusto ni Marco. Unang 6 na buwan puro instant noodles at itlog ang kinakain namin. Pinapakain kami ng lola ko kapag dumadalaw kami sa kanya sa Bulacan tuwing weekend. Si Marco ay palaging nasa labas, naghahanap ng kliyente, nagkukwento, binobola ang mga may-ari ng maliliit na negosyo. At ako, gabi-gabing nakatutok sa computer, lumilikha ng identity, nag-iisip ng mga kulay, font, at mga kwento sa likod ng bawat brand. Mahirap pero magkasama kami. Bawat maliit na tagumpay ay sineselebrate namin ng beer sa paborito naming kainan sa Maginhawa. Naaalala ko ang una naming malaking kliyente, isang chain ng coffee shop na gustong mag-rebrand. Nakuha ni Marco ang kontrata, ako naman ay nagtrabaho ng 3 linggong walang tigil. Nang makita namin ang unang coffee shop na gamit ang design namin, nagyakapan kami sa gitna ng kalye na parang mga siraulo. Pinagtitinginan kami, pero wala kaming pakialam. Nakilala ko si Ana dahil kay Marco. Katrabaho niya dati nasa marketing. Dinala niya si Ana isang beses sa studio. Umupa na kami ng maliit na opisina sa Tomas Morato para hingin ang opinyon niya sa isang project. Parang kahapon lang, nakasuot siya ng asul na bestida, nakaipit ang buhok, at nang ngumiti siya pakiramdam ko tumigil ang puso ko. Walang mga corny na linya, walang instant love at first sight na parang pelikula. Mas malalim. Nag-usap kami tungkol sa visual communication, sa psychology ng mga kulay, at bigla kong naramdaman na kausap ko ang isang tao na ganap na nakakaintindi sa akin. Napansin ni Marco. Siyempre napansin niya. Siya ang best friend ko. Mas kilala niya ako kaysa sa sarili ko. Nung gabing yon habang nagsasara kami ng studio, sinabi niya, "Type mo, no?" Hindi ako makapagsinungaling. Tumango ako. Tinapik niya lang ang balikat ko at sinabing, "Oh, ano pang hinihintay mo? Yayain mo nang lumabas." Ganoon si Marco. Palagi niya akong tinutulak, binibigyan ng lakas ng loob kapag kailangan ko. Niyaya ko si Ana kinabukasan. Nagkape kami, tapos nag-dinner, tapos naglakad sa tabi ng Manila Bay. Nag-usap kami hanggang madaling araw. Pinag-usapan namin ang lahat. Mga pangarap, takot at kung anong klaseng buhay ang gusto namin. Sabi niya, gusto niya ang diskarte ko sa pagiging malikhain, kung paano ko tingnan ang mundo. Sabi ko, naiintindihan niya ako na higit kanino man. Naging 3 kami, si Ana, si Marco at ako. Tuwing weekend, nag-out of town kami. Tagaytay, La Union, sa kung saang beach. Si Ana ay kumukuha ng litrato, ako ay nag-sketch. Si Marco naman ay nagpapatawa hanggang sumakit ang tiyan namin. Iyon na ang pinakamasayang yugto ng buhay ko. May best friend ako, may babaeng nagmamahal sa akin, at may trabahong nagpapasaya sa akin. Pakiramdam ko buo ako. Pakiramdam ko lahat ay may katuturan. Lumago ang negosyo. Nakakakuha kami ng mas malalaking kliyente. Nagtrabaho ako sa malalaking proyekto. Ni-rebrand namin ang isang sikat na restaurant. Gumawa kami ng kumpletong visual identity para sa isang tech startup na naging unicorn kalaunan. Bawat tagumpay ay para sa aming dalawa.
Hindi ako kailanman nag-isip ng iba. Si Marco at ako, kami ay partners, kami ay magkapatid. Oo, formal na nakapangalan sa kanya ang kumpanya dahil mas kumpleto ang papeles niya noong itinatag namin. At siya ang laging nakikipag-usap sa bangko at sa accountant. Hindi yon issue sa akin. Nagtitiwala ako sa kanya. Isinulat namin sa isang kapirasong papel na 50-50 partners kami. Simpleng sulat kamay, pirma at sapat na yon. Para sa magkaibigan hindi kailangan ng abogado at kontrata, di ba? Yun ang akala ko. Lumipat si Ana sa apartment ko pagkatapos ng 1 taon naming relasyon. Tumulong pa si Marco na magbuhat ng mga kahon paakyat sa luma kong apartment sa Kamuning. Sabay-sabay kaming nagpintura ng pader, binuo ang mga nabiling IKEA furniture, at ginawang tahanan ng lugar. Sa gabi, si Ana ang nagluluto, ako ay nagtatrabaho pa para sa studio, at madalas dumalaw si Marco. Naging normal na nandoon siya, parte na ng aming routine. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na magiging problema yon. Hindi sumagi sa isip ko na maling tao pala ang pinagkakatiwalaan ko. Minsan, pumupunta si Ana sa studio. Tumutulong siya sa mga ideya, nagbibigay ng pananaw babae sa mga brand na ginagawa namin. Matalino siya, maganda ang instincts. Naaalala ko pa noong nagmungkahi siya ng isang maliit na pagbabago sa logo na ginawa ko at yun ang nagpa-viral dito. Binati namin siya ni Marco, sinabing ang galing niya. Tumatawa lang siya, namumula, at sinasabing nag-e-exaggerate kami. Mapagkumbaba siya. Gusto ko yun sa kanya. Lumipas ang mga taon. 3 taon ng pagkakaibigan, 2 taon ng pag-ibig, hindi mabilang na mga proyekto. Yumayabong ang studio. Nagsimula na kaming mag-hire ng tao. Unang isang designer, tapos isa pa, tapos isang project manager. Lumalaki ang team, lumalago ang reputasyon. Nagsimulang pag-usapan ang Disenyo Pinoy Studio bilang isa sa pinakamalikhain na ahensya sa buong metro. Ako ang utak ng operasyon, si Marco ang mukha sa labas. Perpektong kombinasyon, sabi ng lahat. Plinano kong mag-propose kay Ana. 6 na buwan akong nag-ipon para sa sing-sing. Tinawagan ko ang best friend niya para tulungan akong pumili. Nag-isip ako ng romantikong lugar, baka sa Tagaytay, o sa paborito niyang maliit na restaurant sa Antipolo na tanaw ang city lights. Plinano ko ang aming hinaharap, pamilya, mga anak, pagtanda ng magkasama. Isipin mo, inakala ko na mangyayari ang lahat ng yon habang si Marco ang aking best man, ang best friend ko na tatayo sa tabi ko habang sinasabi ko ang aking vows. Napakatanga ko, napakagago ko. Naniwala ako sa tao, naniwala ako sa mga salita, sa pagkakaibigan, sa pag-ibig. Hindi ko alam na may ibang plano pala ang best friend ko. Hindi ko alam na ang babaeng mahal ko ay siya pala ang tinitingnan kapag nakatalikod ako. Hindi ko alam na lahat ng binuo ko, lahat ng nilikha ko, lahat ng akala ko ay akin, ay hindi pala kailanman naging akin. Sa mata ng batas, sa mga papeles na may halaga, lahat ay pag-aari niya. At ako ay isang tanga lang na nagpakapagod, lumilikha ng yaman para sa pangarap ng ibang tao. Pero hindi ko pa yon alam noon. Noon, nabubuhay pa ako sa loob ng aking kaligayahan, sa aking kasinungalingan na mukhang katotohanan. Noon, naniniwala pa akong nabubuhay ako sa sarili kong buhay, at hindi sa isang palabas na dinidirect ng iba habang ako ay bulag. Isang ordinaryong Martes ng Nobyembre. 3 araw nang walang tigil ang ulan sa Manila. Maagang umalis si Ana papuntang opisina, may mahalaga raw siyang meeting. Hinalikan niya ako sa noo, kinuha ang payong, at umalis. Wala akong naramdamang kakaiba. Bakit naman ako mag-iisip ng iba? Isang umaga na tulad ng dati, kape, almusal, isang routine na nagpapatulog sa akin sa isang peking seguridad. Naiwan ang phone niya sa kwarto, naka-charge. Nakalimutan sa pagmamadali. Nagring ito habang naliligo ako. Rinig ko sa gitna ng lagaslas ng tubig. Ilang beses tumunog. Hindi ko pinansin hanggang sa matapos akong magbihis at pumasok para kunin ang sarili kong phone. Nakita kong umiilaw ang screen niya. Isang text message. Isa pa ulit. Normal niya, hindi ko titingnan. Nire-respeto ko ang privacy. Pero may nag-udyok sa akin. Siguro intuition, o yung parte ng sarili ko na alam na ang totoo pero ayaw pa ring tanggapin. Kinuha ko ang phone. Hindi nakalock, may Face ID siya, pero nakarehistro rin ang mukha ko bilang secondary access, sabi niya.
Yun ay dahil nagtitiwala siya sa akin dahil team kami. Bumukas agad ang screen. Ang mga text ay galing kay Marco. Kay Marco na, tol ko, kapatid ko. Nararamdaman ko pa rin ang mga halik mo. Huminto ang mundo ko. Alam mo yung pakiramdam na naninikip ang paningin mo, na naririnig mo ang sarili mong pulso sa tainga mo, na bumabaliktad ang sikmura mo? Yun ang naramdaman ko. Pero ang mga kamay ko ay nagpatuloy sa pag-click, pag-scroll, pagbasa. Hindi ako makahinto. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makita kung gaano kalalim ang pagkakanulo. Hindi ako makatulog kakaisip sa nangyari kahapon. Ang balat mo ang amoy mo. Ang petsa. Kahapon. Kahapon habang ako ay gumagawa ng presentation para sa bagong kliyente hanggang 2:00 ng madaling araw. Habang ako ay lumilikha, nagtatayo ng aming kinabukasan, sila ay nag-scroll ako pabalik. Linggo. Buwan. Sunod-sunod ang mga text, bawat isa ay parang saksak sa puso. Bawat salita ay bagong sugat. Nagsimula ito 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan. Habang ako ay nagtatrabaho sa pinakamalaking proyekto ng aming karera, ang rebranding ng isang malaking national retail chain. Habang nakikipag-usap ako sa mga supplier para sa Singsing, habang pinaplano ko ang engagement weekend namin, sila ay nagkikita. Sa mga hotel. Sa luma niyang apartment na sinabi niyang pinapaupahan niya sa isang kaibigan. Sa sarili naming studio kapag nakauwi na ako. Naupo ako sa kama. Nanginginig ang phone sa mga kamay ko. O baka ang mga kamay ko ang nanginginig, hindi ako sigurado. Nabasa ko ang text kung saan sinasabi niyang mahal na mahal niya si Ana, na hindi pa siya nakaramdam ng ganoon sa kahit sinong babae. Nabasa ko ang mga sagot ni Ana na ganoon din ang nararamdaman niya, na ako ay isang mabait na tao pero kay Marco niya nararamdaman ang passion. Passion. Ang salitang yon ay tumunaw sa akin. Ibig sabihin ano ako? Ang safe choice? Ang boring predictable na si Leo na nagtatrabaho habang sila ay nagpapakasasa sa bawal na relasyon. Pero hindi lang yon. May mas lalala pa. Palaging may mas lalala pa. Habang naghahalongkat ako sa phone, hindi ko na alam kung bakit. Para bang gusto kong maramdaman ang lahat ng sakit ng sabay-sabay. Nakita ko ang mga email ni Ana kay Marco. Mga dokumento. Mga PDF. Binuksan ko nang wala sa sarili, kusa akong ginabayan ng mga daliri ko. Unang dokumento, rehistro ng kumpanya. Disenyo Pinoy Studio, Inc. Founder at Owner Marco Reyes. 100% shares. Walang pangalan ko. Walang kahit anong banggit ng partner. Nanigas ako. Imposible. Baka lumang version to. Bago kami magkasundo, binuksan ko ang sunod na dokumento. Patent application. Para sa branding methodology na ako ang gumawa. Nakapangalan kay Marco. Sa kanya lang. Ang 3 taon kong research, ang aking diskarte, ang aking pilosopiya sa trabaho, lahat ay nasa ilalim ng pirma niya. Sunod na dokumento. Kontrata sa bangko, isang loan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso na aprubahan batay sa portfolio ng mga trabaho. Mga trabaho ko. Ang kumpanyang Marco Reyes Inc. ay nakakuha ng pera gamit ang aking creative output. At wala akong nakitang ni isang kusing. Isang email mula kay Ana papunta kay Marco. 4 na buwan na ang nakalipas. Check mo yung attachments, ready na lahat. Sabi ng abogado, wala talagang habol si Leo kasi wala siyang anumang kasulatan. Yung sulat kamay sa papel ay walang legal na bisa. Ang galing mo, lahat plinano mo. X6. Nasuka ako. Literal. Tumakbo ako sa banyo at inilabas lahat ng laman ng sikmura ko. Nakaluhod ako sa malamig na sahig, kumikirot ang ulo ko, at sa wakas, tumulo na ang mga luha. Paanong nangyari to lahat? Paano ako naging ganito kabulag? Bumalik ako sa kwarto. Hindi na nanginginig ang mga kamay ko. May nagbago sa akin. Ang pagkabigla ay naging isang nagyayalong kalinawan. Pinasa ko lahat. Bawat text, bawat dokumento. Wala akong pinalampas. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan gaano man kasakit. Nalaman ko na plano nilang angkinin ng buo ang kumpanya. Si Ana ang nag-a-advise kay Marco kung paano ako dahan-dahang tatanggalin sa operasyon. Kung paano mag-hire ng mga taong magiging loyal sa kanya. Kung paano ililipat ang pinakamahahalagang kliyente sa isang bagong kumpanya na sa pangalan lang ni Marco nakarehistro. Ito ay isang maingat na plinano at isinagawang stratehiya. At ako ay sapat na tanga para hindi mapansin ang lahat habang nagtatrabaho ng 18 oras kada araw
lumilikha ng yaman para sa kinabukasan nilang dalawa. May isang text si Marco. Masyadong mapagkatiwala si Leo. Yan ang kahinaan niya. Hinding-hindi niya i-check ang papeles, hinding-hindi siya magdududa. Mahal ko siya na parang kapatid, pero sa negosyo, kailangan mong maging ruthless. Artist siya, hindi negosyante. Mas deserving ako na mamuno rito dahil alam ko kung paano. Deserving. Yang salitang yan. Pagkatapos ng lahat ng binigay ko, nilikha ko, binuo ko. Siya ang deserving. Nabasa ko kung paano isinulat ni Ana na siya ay para kay Marco dahil si Marco ay isang tunay na alpha male kumpara sa akin na masyadong sensitive. Kung paanong ako ay safe option lang niya habang hindi pa niya nahahanap ang tunay na passion. Kung paano nila pinagtatawanan ng katangahan ko. Kung paanong sinabi ni Marco na balang araw ay aalukin niya ako ng posisyon bilang isang ordinaryong empleyado sa kanyang kumpanya. Kung ako ay magiging reasonable. Isang oras akong nakaupo sa kama. O baka dalawa. Ewan ko. Nawala na ng saysay ang oras. Libu-libong bagay ang tumatakbo sa isip ko, pero isa lang ang nangingibabaw. Gaano na ako katagal na bubuhay sa kasinungalingan? Ilang sandali na akala ko ay totoo ang naging palabas lang. Noong hinahalikan ako ni Ana, siya ba ang iniisip niya? Noong binabati ako ni Marco sa isang tagumpay, kinukwenta na ba niya sa isip niya kung magkano ang kikitain niya? Lahat ng mga out of town, lahat ng dinner, lahat ng pagkakaibigan, lahat ay maskara. Umaarte sila habang ako ay nabubuhay sa katotohanan. Nag-vibrate ulit ang phone. Text ni Marco kay Ana. Naaalala mo yung tawa natin nung sinabi ni Leo na ang pinakamahalaga sa kanya ay yung maging masaya ang mga taong pinagkakatiwalaan niya? Sobrang tanga, kaya ang dali niyang kontrolin. See you tonight at 7 p.m. sa dating hotel. Ngayong gabi. Magkikita sila ngayong gabi. Habang ako ay nakaupo ritong wasak, sila ay magkikita ulit, magtatawanan, magpapakasaya. Sa kapahamakan ko, sa kapahamakan ng tiwala ko, may pumutok sa loob ko. Isang malamig, basag na pakiramdam. Sabi nga nila, kapag nasa pinakailalim ka na, ang tanging daan na lang ay paakyat. Pero kailangan ko munang malaman kung gaano kalalim ang ilalim na iyon. Pumunta ako sa studio. Wala si Marco, may meeting with a client daw. Oo naman. Duda ako kung may meeting nga. Binuksan ko ang computer niya, alam ko ang password, we shared everything, diba? At kinopya ko lahat ng makikita ko. Financial statements, mga kontrata, emails, lahat. Ang natuklasan ko ay higit pa sa pinakamalala kong bangungot. Naglilipat si Marco ng pera mula sa kumpanya papunta sa mga personal niyang account. Pineke niya ang mga invoice. Nakikipagtransaksyon under the table sa mga supplier habang sinasabi sa aking mas mataas ang gastos. Ninakaw niya hindi lang ang mga ideya ko at ang trabaho ko, kundi pati ang perang pinaghirapan naming dalawa. Sa loob ng maraming taon, at alam ni Ana, tinutulungan niya si Marco. Nilipat ko ang lahat ng ebidensya sa isang USB. Isinara ang computer, nilak ang opisina. Umuwi ako isang oras bago ang dapat na dating ni Ana. Inimpake ko ang mga gamit niya sa mga kahon. Lahat. Mga damit, makeup, libro, at lahat ng picture naming magkasama ay tinanggal ko sa frame at inilagay sa isang supot. Pagpasok niya sa pinto, naabutan niya akong nakaupo sa mesa, may 2 bote ng beer sa harap ko. Parehong ubos na. At sa harap ko, ang phone niya. Namutla ang mukha niya. Leo, kaya kong ipaliwanag. Ako rin. Putol ko sa kanya. Kalmado ang boses ko. Sobrang kalmado. Kaya kong ipaliwanag kung paanong 6 na buwan kang nakikipagtalik sa best friend ko. Kaya kong ipaliwanag kung paano niyo pinlanong nakawin ang kumpanya ko. Kaya kong ipaliwanag kung paano mo ko tinawag na safe option habang nagpapakasasa ka sa passion mo sa kanya. Umiyak siya, nagmakaawa. Sinabing nagkamali siya, na nalito lang, na mahal niya ako pero naging komplikado lang ang lahat. Komplikado. Na para bang kayang ipaliwanag ng salitang, yon ang pagkakanulo, ang kasinungalingan, ang ninakaw na mga taon ng buhay ko. Nasa mga kahon na sa labas ang gamit mo. May 1 oras ka para kunin lahat. Kapag naabutan pa kita rito pagkatapos ng 1 oras, tatawag ako ng pulis. Leo, please mag-usap tayo. 1 oras, Ana. Wala na akong sasabihin pa sa'yo.
Umalis siya. Dala-dala ang mga kahon, umiiyak pa rin, sinusubukang magsalita pero tinalikuran ko na lang siya. Narinig ko ang pagsara ng pinto. At pagkatapos, katahimikan. Tinawagan ko si Marco. Masaya ang boses niya nang sumagot. Leo, tol, iniisip nga kita. May good news ako tungkol sa bago. Alam ko, sabi ko ng mahinahon. Alam ang alin? Lahat. Alam ko ang tungkol kay Ana. Alam ko ang tungkol sa kumpanya. Alam ko ang tungkol sa pera. Alam ko lahat. Katahimikan sa kabilang linya. Tapos, pre, makinig ka, pwede tayong mag-usap, pwede. Bukas 10 a.m. sa studio. Ikaw lang, may kailangan tayong ayusin. Pinabaan ko siya bago pa siya makasagot. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Nakahiga lang, nakatitig sa kisame, at nagplano. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako ang tanga at mapagkatiwalang si Leo. Iba na ako. Ako na yung taong sila ang gumawa. At ang taong ito ay ipapakita sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ninakawan mo ng buhay ang maling tao. Dumating si Marco 10:05 a.m. Alam ko ang tactic na yon, sinadyang magpa-late ng 5 minuto para ipakita na siya ang may control sa sitwasyon. Dati babaliwalain ko yon. Ngayon pinanood ko lang siyang pumasok, halatang kinakabahan. Sinusubukang basahin ang ekspresyon ko. Leon the Tol, kalokohan to. Simula niya. Huwag mo akong tawaging Tol. Sabi ko ng mahina. Umupo ka. Umupo siya. Sinubukan niya akong daanin sa karisma, yung ginagamit niya para makabenta ng pangarap sa mga kliyente. Sinabi niyang pagkakamali lang ang lahat, na naging komplikado ang sitwasyon, na si Ana ang nag-umpisa ng lahat, na nanaig ang emosyon kaysa sa rason, na nahihiya siya, na maiintindihan ko raw kung titingnan ko mula sa perspektibo niya. Hinayaan ko siyang magsalita ng 10 minuto. Nakikinig ako, nanonood at napagtanto kong bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay isa na namang kasinungalingan, na kahit sa paghingi niya ng tawad, hindi siya kumukuha ng responsibilidad. Palaging problema ng iba. Palagi. Tapos ka na? Tanong ko nang huminto siya. Makinig ka, alam kong galit ka pero pwede naman. Kinuha ko ang kopya ng lahat ng financial statements, putol ko sa kanya. Alam ko ang tungkol sa mga peking invoice. Alam ko ang tungkol sa perang inililipat mo sa personal accounts mo. Alam ko ang tungkol sa mga supplier na under the table ang transaksyon. Alam ko ang tungkol sa 10 million peso loan na kinuha mo gamit ang portfolio na ako ang gumawa. Alam kong sa mata ng batas wala akong halaga. Ang kapirasong papel na may pirma natin ay basura lang. Namuti ang mukha niya. Ito ang gagawin natin. Pagpapatuloy ko sa malamig na boses. Aalis ako sa studio. Ngayon na. Hindi ko hihingi ng share ko dahil wala naman akong legal na habol. Hindi ko idedemanda ang kumpanya dahil wala akong basehan. Pero pipirmahan mo ang isang dokumento na kumikilala na ako ang creative head sa lahat ng proyekto sa portfolio, na bawat disenyo, bawat konsepto, bawat ideya ay galing sa akin. At bibigyan mo ako ng formal na permiso na gamitin ang lahat ng gawang yon sa aking future portfolio. Hindi ko pwede. O bukas na bukas isusumbong ko sa BIR ang lahat ng nalaman ko. At maniwala ka, sapat ang ebidensya ko para makulong ka ng 5 taon. Pumili ka. 1 minutong katahimikan na parang walang hanggan. Nakita ko kung paano umikot ang utak niya. Kinakalkula ang mga opsyon, ang mga posibleng mangyari. Sa huli tumango siya. Ang pirma sa dokumento ang huling bagay na pinagsaluhan namin. Hindi ko siya kinamayan. Kinuha ko lang ang papel at lumabas ng opisina na dapat ay sa amin, sa studio na dapat ay pangarap namin. Naglakad ako ng diretso, taas noo, kahit na gumuho na ang mundo ko. Pero hindi ito gumuho. Hindi pala. Naglilinis lang. Ginuguho lang nito ang lahat ng bulok para makapagtayo ng bago at totoo. Ang sumunod na 3 linggo ay ginugol ko sa kwarto ng lola ko sa Bulacan. Sinabi kong katatapos lang ng relasyon ko at kailangan ko ng kapayapaan. Hindi siya nagtanong ng marami. May ganoong karunungan ang mga lola. Alam nila kung kailan hindi dapat magtanong. Nagluto siya, dinalhan ako ng kape, hinayaan akong maupo sa katahimikan. Lumipas ang mga araw na parang nasa ulap ako. Pero sa gitna ng ulap na yon, nagsimula akong mag-isip ng mas malinaw kaysa dati. Inanalisa ko ang lahat. Bawat proyektong ginawa ko. Bawat methodology na binuo ko. Lahat ng ninakaw ni Marco ay maganda, pero lumana.
Ako ay isang creative na nagtrabaho sa pangarap ng iba sa loob ng 3 taon. Hindi ako nag-develop, hindi ako nag-explore ng mga bagong teritoryo. Habang binubuo ko ang vision ni Marco, hindi ko binubuo ang sarili kong vision. Nagsimula akong magtrabaho. Mag-isa. Sa maliit na kwarto ng lola ko sa lumang laptop, nagsimula akong bumuo ng bago. Isang diskarte sa branding na hindi lang visual kundi holistic. Isang kombinasyon ng strategy, psychology, teknolohiya at disenyo. Isang methodology na hindi lang bumubuo ng identity kundi isang buong ecosystem. Isang bagay na magpapabago kung paano tingnan ng mga kumpanya ang kanilang brand. Nagtrabaho ako ng 8 oras sa isang araw. Tapos 10. Tapos 12. Nag-aalala si Lola, sabi niya masyado na akong nagtatrabaho. Kailangan kong kumain. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Bawat oras, bawat ideya, bawat konsepto ay akin. Akin lang. At napakaluwag sa pakiramdam. Kasabay nito, tahimik akong nagsimulang mag-imbestiga. Kumbinsido si Marco na wasak ako, na ang iniintindi ko lang ay ang personal na sakit na naramdaman ko. Hindi niya alam na nakatuon ako sa kung ano talaga ang makakasakit sa kanya. Ang kayabangan niya, ang naging bentahe ko. Kinontak ko ang mga dati kong kaklase sa UP, mga tao sa industriya na kaibigan ko, bago ko pa ibinuhos ang lahat ng oras ko sa studio. Nagtanong ako ng patago. Naalala mo ba yung sitwasyon sa kliyenteng yon? Nabanggit ba ni Marco ang proyektong yon? Walang direkta, pero unti-unti, nabubuo ang larawan. Mahilig magkwento si Marco. Maraming kwento. Inaangkin niya ang mga gawang hindi naman siya ang gumawa. Sinasabi niya sa mga kliyente na siya ang mastermind sa likod ng konsepto. May mga naniwala. Pero ang mga designer, ang mga tunay na creative sa industriya, alam nila. Nakikilala nila ang style ko, ang diskarte ko. At nang nagsimula akong makipag-usap sa kanila, handa silang kumpirmahin yon. May naintindihan akong kritikal na bagay. Magaling na salesman si Marco, pero hindi niya naiintindihan ang creative process. Kapag tinanong siya ng mga kliyente ng mas malalim na detalye, ng pilosopiya sa likod ng disenyo, nabubulol siya. Nagbibigay siya ng mga generic na sagot. Napapansin ito ng mga tao, pero hanggat tapos ang trabaho, hindi na nila pinapansin. Ngayon na ang panahon para bigyan nila yon ng pansin. Nahanap ko ang mga contact ng mga taong nagtatrabaho sa mga supplier na ka-deal ni Marco. Niyaya ko silang magkape, isang simpleng kwentuhan. Nagtanong ako tungkol sa proseso, sa mga standard. Wala akong hinihinging ilegal, pero mahilig magkwento ang mga tao. At sa mga kwentong yon, naintindihan kong mas malalim pa pala ang creative accounting methods ni Marco kaysa sa inaakala ko. Hindi lang siya pabaya, sistematiko siya. Dinokumento ko lahat. Mga pangalan, petsa, halaga. Bawat taong nakausap ko, bawat impormasyon, lahat ay inilagay ko sa isang structured document. Hindi ako nagmadali. Ang pagmamadali ay nagbubunga ng pagkakamali. Ako ay nagbubuo ng isang kaso. Isang buwan pagkatapos kong umalis sa studio, sinimulan kong gawin ang produkto ko. Hindi lang ito isa na namang branding service. Ito ay isang SaaS, Software as a Service, na nagpapahintulot sa mga kumpanya na sila mismo ang bumuo ng kanilang brand identity gamit ang isang AI guide na base sa aking methodology. Pero hindi ito ordinaryong AI. Ito ay isang intelligent system na nakakaintindi ng psychology ng isang brand, na natututo mula sa behavior ng user, na nagmumungkahi hindi lang ng kulay at font, kundi ng buong stratehiya. Nakipag-partner ako sa isang programmer na nakilala ko sa isang conference 2 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ko ang vision. Na-excite siya. Pumayag siyang equity ang kapalit ng sweldo. Handa siyang sumugal dahil naniwala siya sa ideya. This time, mas matalino na ako. Lahat ay nakasulat, dumaan sa abogado, malinis. Habang ginagawa ko ang produkto, bumubuo ako ng network. Kinontak ko ang mga dating kliyente na alam ang gawa ko. Hindi ko siniraan si Marco, hindi direkta. Binanggit ko lang na may bago akong sisimulan, isang bagay na revolusyonaryo. Tinanong ko sila para sa feedback. Marami ang naging interesado. Ang ilan ay nag-alok pa na maging beta testers. Ito ay isang maingat na sayaw. Bawat hakbang ay pinag-isipan. Bawat desisyon ay estratehiya, hindi emosyon. Kailangan kong maging mas matalino,
Mas magaling, mas hindi napapansin kaysa dati. Inimbestigahan ko rin ang mga tax documents na kaya kong i-access bilang publiko. Ilang kumpanya ang ginagamit ni Marco. Ang ilan ay legal. Ang ilan ay may mga kahina-hinalang transaksyon. Hindi ako accountant pero may kaibigan akong accountant. Pinakita ko sa kanya ang mga numero habang nagkakape. Hindi siya nagtanong kung bakit ako interesado. Pero tinaasan niya ako ng kilay at sinabing, may mali dito. Kung may magsusumbong nito, maraming makikita ang BIR. Bawat piraso ng puzzle ay nalalagay sa lugar. Kailangan ko na lang ng tamang tiyempo. 3 buwan pagkatapos kong umalis sa studio, handa na ang produkto ko para sa beta version. Ang disenyo ay elegante, ang functionality ay intuitive, ang methodology ay revolusyonaryo. Pinakita ko ito sa mga unang kliyente. Ang reaksyon ay mas maganda pa sa inaasahan ko. This changes the game, sabi ng isang marketing director ng isang kilalang brand. Saan to galing? Bakit ngayon lang? Parating pa lang, sabi ko sa kanya. At magiging available ito para sa lahat. Hindi lang para sa mga kayang magbayad ng ahensya ng 500,000 para sa isang logo. Demokratisasyon ng branding. Yan ang vision ko. Hindi na isang elite service para sa iilan, kundi isang tool na available para sa bawat negosyante na gustong bumuo ng isang tunay na tatak. Si Marco ay nagbebenta ng mga pangarap na gawa kamay para sa mataas na presyo. Ako ay gumagawa ng isang pabrika ng pangarap na abot kaya ng lahat. Ang kwento niya ay exclusivity. Ang sa akin ay revolusyon. Tumagal ng 1 buwan ang beta testing. Napakaganda ng feedback. Kami ng programmer ko ay nagtrabaho gabi-gabi, inaayos ang mga bug, pinapaganda ang features. Bawat araw, gumaganda ang produkto. At kasabay nito, minamanmanan ko si Marco. Hindi mahirap. Social media, LinkedIn, mga ad ng studio. Nakita ko kung paano niya pinupost ang mga proyekto, yung mga ginawa ko, at pinalalabas na bago niyang gawa. Nakita ko siyang kumuha ng mga bagong designer, at nakita kong hindi sila kasing galing ko. Ang kalidad ng disenyo Pinoy Studio ay unti-unting bumabagsak. Napapansin ito ng mga kliyente. Ang ilan ay nagsimula ng maghanap ng ibang ahensya. Sinubukan akong kontakin ni Ana ng ilang beses. Mga email, mga text. Gusto raw niyang mag-usap kami ng matino. Hindi ako sumagot. Hindi kailangan. Ginawa na niya ang kanyang desisyon. Ngayon, harapin niya ang mga kahihinatnan. Narinig ko mula sa mga common friends namin na sila pa rin ni Marco. Narinig kong nagpaplano silang tumira sa iisang apartment. Hayaan sila. Hayaan nilang buuin ang pangarap nila sa ibabaw ng mga guho ng iba. Ang pundasyong yon ay hindi matibay. Madidismaya sila kapag gumuho ang lahat. At guguho ito. Dahil habang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, tahimik akong gumagawa ng isang bagay na tatabon sa kanila. Isang bagay na magpapakita sa kanilang ninakawan nila ang maling tao. Isang bagay na magpapatunay na ang karisma na walang laman ay isang hungkag na kabibilang na babagsak sa unang ihip ng hangin. Plinano ko ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang pag-launch ng produkto, ang media strategy, ang mga legal na hakbang. Handa na ang lahat. Naghihintay na lang ako ng tamang sandali. At ang sandaling yon ay paparating na. Malapit na. Kung gusto ninyong malaman kung anong nangyari, pindutin ang subscribe, mag-iwan ng like, at sabihin nyo sa akin sa comments. Anong masasabi nyo kay Marco at Ana? Deserve ba nila ang parating sa kanila? Plinano ko ang launch sa Marso. Tagsibol. Simboliko, bagong panahon, bagong simula. Pero walang sentimentalidad sa timing na ito. Nag-research ako. Ang Marso ay ang buwan kung kailan nagpaplano ang mga kumpanya ng kanilang taunang budget para sa marketing. Kung kailan sila nagdedesisyon kung kanino sila makikipag-partner, anong mga tools ang gagamitin. Perpektong timing para pumasok sa merkado. Pinangalanan kong tatak. Simple. Malinaw. Walang pretensyon. Hindi kailangan ng magarbong pangalan. Kailangan itong gumana. At gumana ito ng higit pa sa inaasahan ko. Unang araw, nakakuha ako ng 100 sign-ups. Sa pamamagitan lang ng word of mouth at ilang post sa LinkedIn. Pangalawang araw, 300. Pangatlong araw, 500. Pinag-uusapan ito ng mga tao. Shinare nila ang mga resulta.
Pinakita nila kung paano sila nakagawa ng brand identity sa loob ng 2 oras, isang bagay na nagkakahalaga ng 50,000 na piso, 50,000 PHP, sa isang ahensya at aabuti ng 3 linggo. Pero hindi ako kontento sa maliliit na kumpanya. Gusto ko ng malalaking isda. Kinontak ko ang marketing director ng isa sa pinakamalaking tech company sa bansa. Isang tao na nakatrabaho ko sa isang proyekto 2 taon na ang nakalipas. Noong panahong akala pa ni Marco ay kontrolado niya ako. Niyaya ko siyang magkape sa isang coffee shop malapit sa CCP. Leo, sabi niya pag-upo namin, narinig ko ang nangyari sa inyo ni Marco. I'm sorry. Wala yon, sagot ko ng tapat. Pinakamagandang bagay na nangyari sa akin yon. Pinakita ko sa kanya ang tatak sa laptop, ang demo version. Tiningnan niya, nag-click, sinubukan. Nakita ko kung paano lumaki ang mga mata niya. Pagkatapos ng 15 minuto, humarap siya sa akin. Ito ay, grabe. Magkano? Para sa kumpanya ninyo, 100,000 piso bawat taon. Unlimited projects, unlimited users, full support. Sisingilin kami ni Marco ng ganyan para sa isang logo lang. Alam ko, kaya ko ito ginawa. Pumirma siya ng kontrata pagkalipas ng 1 linggo. At hindi lang sila. Nang kumalat ang balita na ginagamit ng malaking tech company na yon ang tatak, sumunod na ang iba. Isang chain reaction. Sa loob ng 1 buwan, meron na akong 20 enterprise clients. Sa 2 buwan, 50. Nagsimulang pumasok ang pera. Tunay na pera. Hindi yung tira-tirang ibinibigay sa akin ni Marco pagkatapos niyang kunin ang founder's share niya. Pera ko. Malinis, legal, pinaghirapan. Sa unang pagkakataon nakakita ako ng 7-digit number sa bank account ko. Nakahinga ako, nakapagplano, nakapamuhay ako ng walang takot. Pero ang mas mahalaga pa sa pera ay ang kwento. Nakuha ito ng media. Nagsimulang magsulat ang mga business portals. Dating designer, pinabago ang industriya ng branding. Mula sa pagkakanulo tungo sa tagumpay, paano binago ng isang creative ang laro. Hindi nila alam ang buong kwento syempre. Pinanatili kong pribado ang mga detalye. Pero sapat na ang lumabas para maintindihan ng tao. Ako ang lumilikha at iba ang umaangkin ng kredito. Tinawagan ako ng Forbes Philippines para sa isang interview. Paano ninyo naisip ang tatak? Tanong ng journalist. Gusto kong i-democratize ang isang bagay na matagal nang para sa iilan lang, sabi ko. Naniniwala akong bawat negosyante ay karapat-dapat magkaroon ng isang profesional na brand, hindi lang yung mga kayang magbayad ng mamahaling ahensya. Nababalita na dati kayong parte ng Disenyo Pinoy Studio. May masasabi ba kayo tungkol sa panahong yon? Marami akong natutunan. Nagtrabaho ako sa mga magagandang proyekto. Nahasa ang kakayahan ko. Pero naintindihan ko na gusto kong magtrabaho ng direkta para sa mga tao, hindi sa pamamagitan ng iba. Gusto kong mapalapit sa mga users. Hindi ko binanggit si Marco. Hindi ko siya inatake. Masyadong cheapy yon. Sa halip, hinayaan kong ang trabaho ko ang magsalita. Sa tuwing may magtatanong tungkol sa isang proyekto mula sa portfolio ng Disenyo Pinoy Studio, sinasagot ko, oo, nagtrabaho ako dyan. Ito ang initial sketch, ito ang proseso, ito ang pag-iisip sa likod ng konsepto. May dokumentasyon ako, may ebidensya ako. Hindi ko kailangang magsalita. Pinapakita ko lang. Nagsimulang maintindihan ng mga tao sa industriya. Yung mga matagal na sa industriya, alam nila, nakilala nila ang style. Noon pa man, alam kong ikaw ang may gawa niyan, sabi sa akin ng isang kapwa designer sa isang event. Walang ganoong kalalim si Marco. Pumutok ang LinkedIn ko. Mula 500 connections, naging 5,000 sa loob ng 3 buwan. Hinahanap ako ng mga tao para sa payo, konsultasyon, at para magsalita sa mga conference. Inimbita akong magsalita sa Grafica Manila, sa WebConf PH, sa lahat ng relevant na events. Sa tuwing nagsasalita ako, puno ang venue. Sa tuwing natatapos ako, mahaba ang pila para sa mga tanong. At si Marco? Tahimik si Marco. Dumalang ang mga post niya sa social media. Nagpatuloy ang studio, oo, pero mas maliliit na ang mga proyekto. Ang kalidad, halatang iba na. Ang mga designer na kinuha niya ay magagaling, pero wala silang vision. Ginagawa lang nila ang trabaho, hindi sila lumilikha ng sining. At sa creative industry napapansin yon. Nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe
mula sa mga dating kliyente ng Disenyo Pinoy Studio. Leo, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa rebranding? Leo, kailangan naming i-refresh ang aming identity. Available ka ba? Hindi ko sila inalok ng tatak. Para sa ganoong kalaking proyekto, kailangan nila ng personal na diskarte. Pero sinabi ko, kung interesado kayo, pwede akong magtrabaho bilang freelance consultant. Independent. Maganda ang bayad, sobrang ganda. At bawat proyekto ay aking reference, aking pangalan. Wala nang inihahandog ng Disenyo Pinoy Studio. Ngayon, nilikha ni Leo Santos para sa binubuo ko ang sarili kong brand habang tinutulungan ng iba na buuin ang sa kanila. Ang programmer na kasama ko sa tatak ay naging partner ko na. Pumirma kami ng kontrata sa abogado, lahat malinis, lahat transparent. Nakakuha siya ng 30% equity. Deserve niya. Kung wala siya, ang tatak ay ideya lang. Dahil sa kanya naging revolusyon ito. Kumuha kami ng 3 empleyado, support team. Kailangan namin dahil dumami na ang mga tanong at request. Tapos, isang marketing person. Tapos, 2 pang developers. Lumago ang kumpanya. Pero this time, alam ko na ang ginagawa ko. This time, lahat ay nakasulat, lahat ay patas, lahat ay legal. Naalala ko isang araw noong Hulyo, 4 na buwan pagkatapos ng launch. Nakaupo ako sa bago naming opisina, umupa kami ng space sa Ortigas at tinitingnan ang dashboard. 3,000 active users, 150 enterprise clients, monthly recurring revenue na 3 milyong piso. Lumalago kami ng 20% bawat buwan. Tumawag ang isang investor, isang venture capital fund mula sa Singapore. Narinig nila ang tungkol sa amin, gusto nilang makipag-usap. Magkano ang kailangan ninyo for Series A? Tanong niya. Wala akong kailangan, sabi ko. Hindi ako nagbebenta, hindi pa ngayon. Nagulat siya. Karamihan ng founders ay tatalon sa pagkakataong makakuha ng investment. Pero natuto na ako. Pera ay hindi lahat. Ang kontrol ang lahat. Minsan na akong nagbigay ng kapangyarihan sa iba sa isang bagay na ako ang lumikha. Hinding-hindi na mauulit. Kung magbago ang isip mo, ikaw ang unang makakaalam, sabi ko ng magalang. Ang totoo, hindi ko kailangan ng pera nila. Kumikita ang kumpanya. Lumalago kami ng organic. Mas mabagal kaysa kung may investment, oo. Pero sigurado, akin ito. Kasabay ng paglago ng tatak, sinusubaybayan ko ang nangyayari sa Disenyo Pinoy Studio. Hindi mahirap. Lahat ay publiko. Ang website nila ay hindi na regular na naa-update. Stagnant na ang portfolio. Sinubukan ni Marco na kumuha ng ilang senior designers, pero umalis din pagkatapos ng ilang buwan. Narinig ko sa mga chismis na hindi na siya makapagbayad ng sapat na sweldo. Nakita ko siya minsan, nagkataon lang, sa SM Mega Mall. Umiiwas siya ng tingin. Nakatingin sa sahig habang naglalakad. Mag-isa siya. Mukha siyang pagod. Matanda. Parang tumanda ng 10 taon sa loob ng 6 na buwan. Hindi ko siya pinigilan. Wala akong sinabi. Hinayaan ko siyang dumaan na parang estranghero. Dahil yun naman talaga siya. Isang estranghero na may mukha ng isang taong dati kong kilala. Nakita ko rin si Ana. Makalipas ang 1 linggo. Kasama niya si Marco. Magkahawak kamay. Hindi niya ako nakita. O nagpanggap siyang hindi niya ako nakita. Mukha siyang ordinaryo, hindi masaya, hindi malungkot. Ordinaryo lang, na para bang ang buhay na pinili niya ay, yun lang, ordinaryo. Walang passion na hinahanap niya. Tanging mabibigat na desisyon at ang mga resulta nito. Nagtagumpay ako. Naging matagumpay ako sa lahat ng sukatan. May pera ako, reputasyon, respeto ng industriya. Hinahanap ako ng mga tao, pinapahalagahan ang opinyon ko. Gusto ang serbisyo ko. Ako na ang lahat ng hindi kailanman naging si Marco, isang tunay na creative leader na may integridad. Pero hindi pa kumpleto ang paghihiganti. Masarap ang tagumpay, oo. Pero ang hustisya, kailangang ihain ng malamig at kumpleto. At ang hustisyang yon ay paparating na. Dahil habang inaakala ni Marco na tapos na ang pinakamasama, habang inaakala niyang makakasurvive siya sa tagumpay ko, at magpapatuloy sa kanyang maliit na buhay. Hindi niya alam na ang malamig na kamay ng batas ay dahan-dahang sumasara sa paligid ng kanyang leeg. Yung USB na pinuno ko ng ebidensya ilang buwan na ang nakalipas, oras na para gampanan ang layunin nito.
Ang Agosto ay patay na buwan sa Manila. Kalahati ng lungsod ay nasa probinsya o nagbabakasyon, walang laman ang mga opisina, matamlay ang negosyo. Perpektong panahon para magpadala ng isang anonymong package sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Hindi ako personal na pumunta. Hindi ako tanga. Gumamit ako ng isang law firm, hindi ang abogado ko, kundi isang taong walang kahit anong koneksyon sa akin. Sinabi kong ako ay isang concerned citizen na nakapansin ng mga irregularidad sa negosyo ng isang kumpanya. Na totoo naman. Ipinadala ng abogado ang package via registered mail. Sa loob, ang USB na may kumpletong dokumentasyon, mga nakaprint na report, naka-highlight ang mga problemadong transaksyon, lahat ay maayos na naka-file at nakakategorya. Nagdagdag ako ng isang maikling sulat. Kagalang-galang. Kalakip nito ang mga dokumento na nagpapakita ng posibleng tax fraud ng kumpanyang Disenyo Pinoy Studio, Inc. Pakiimbestigahan po. Lahat ng impormasyon ay maaaring i-verify sa inyong mga channel. Gumagalang isang nag-aalalang taxpayer. Hindi natutulog ang BIR. Marahil ay mabagal sila, maraming proseso, pero kapag nakatanggap sila ng matibay na ebidensya, kumikilos sila. Lumipas ang 3 linggo. Samantala, patuloy na lumalago ang tatak. Na-feature kami sa TechCrunch Asia. Tinawag kaming ang Canva ng branding. Tamang paghahambing. Demokratisasyon, abot kaya, kapangyarihan sa kamay ng user. Dumating ang Setyembre. Nakabalik na ang mga tao mula sa bakasyon. Buhay na ulit ang Manila at doon nagsimula. Ang unang senyales ay nang tumawag sa akin ang isang dating kliyente ng Disenyo Pinoy Studio. Leo, alam mo ba kung anong nangyayari kay Marco? Tinawagan kami ng gobyerno, nagtatanong tungkol sa mga invoice na binayaran namin sa studio. Nakakapagtaka. Wala akong ideya, sabi ko ng tapat. Wala na kaming komunikasyon. Pero alam ko, syempre alam ko, nagsimula ng maghukay ang BIR. At kapag nagsimula silang maghukay, hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nararating ang ilalim. Ang pangalawang senyales ay isang post sa LinkedIn ng isa sa mga designer ni Marco. Naghahanap ng mga bagong oportunidad. Open for work. Interesante, nawawalan na ng tao si Marco. Ang magagaling na designer ay hindi umaalis sa isang stabil na kumpanya ng walang dahilan. Kinuntak ko ang designer na, yun, isang bata-bata pa, bagong graduate, talentado, pero kulang sa karanasan. Niyaya ko siyang magkape, nagkwento siya. Hindi na makapagbayad ng regular si Marco. Naging normal na ang delay sa sweldo. Ang mga pangakong aayos din ang lahat ay nanatiling pangako. Nawawalan ng kliyente ang studio. Natutuyo na ang mga proyekto. Narinig kong dati ka raw niyang partner, sabi niya. Bakit ka umalis? Magkaiba kami ng vision, sabi ko ng diplomatiko. Magkaiba ang gusto naming mangyari ni Marco. Ang kwento niya umalis ka raw kasi hindi ka makasabay sa bilis. Na ikaw daw ay, ano nga ba yung sinabi niya? Mas artistic kaysa business-minded. Natawa ako. Siyempre, yun ang ikukwento niya. Siyempre babaliktarin niya ang istorya. O anong sa tingin mo, ngayong nakatrabaho mo na siya? Sa tingin ko, hindi siya yung sinasabi niyang siya. Malaki magsalita, pero pagdating sa gawa, wala. Well, sabi ko, kung gusto mo, may opening ako para sa junior designer sa team ko. Kinuha ko siya pagkalipas ng 1 linggo. Naging magandang dagdag siya sa team. At bawat dating empleyado ni Marco na lumilipat sa akin ay isa pang patunay. Pinipili ng tao ang kalidad kaysa sa mga hungkag na pangako. Dinala ng Oktubre ang unang opisyal na sulat para kay Marco. Alam ko dahil tumawag siya. Pagkatapos ng maraming buwan ng katahimikan, nakita ko ang pangalan niya sa screen ng phone ko. Hindi ko agad sinagot, hinayaan kong mag-ring, tumawag ulit. At ulit. Sa pangatlong tawag sinagot ko, Leo. Iba ang boses niya. Wala na yung kumpiyansang karisma. Pilit. Kailangan kitang makausap. Tungkol saan? Pwede bang personal? Please. Nag-isip ako. Isang parte ko ang gustong humindi, isara na ang kabanatang, yon magpakailanman. Pero yung isang parte, yung gustong makita, marinig, maintindihan kung gaano na siya kabagsak, ay nagsabing, sige, bukas, sa coffee shop sa Luneta, 10 a.m. Dumating siya 5 minuto ng mas maaga.
Sa unang pagkakataon na unang dumating si Marco, nakaupo siyang mag-isa sa sulok, ang tasa ng kape sa harap niya ay hindi pa nagagalaw, malamig na. Nang makita niya ako, sinubukan niyang ngumiti. Bigo. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ako umorder. Ayokong patagalin pa nito. Salamat sa pagdating, simula niya. Tumahimik lang ako. Makinig ka, alam kong hindi maganda ang sitwasyon nating dalawa. Alam kong nasaktan kita. At nagsisisi ako. Totoo. Bakit mo ako tinawagan, Marco? Iniimbestigahan ako ng BIR. Ina-audit nila ang lahat. Lahat ng libro, lahat ng transaksyon. Lahat mula sa simula. Nagtatanong sila, humihingi ng dokumento. Sinabi nilang may anonymong ebidensya raw sila tungkol sa mga irregularidad. Oh, tapos? Tapos, kailangan ko ng tulong. Alam mo ang mga detalye ng pera ng studio. Baka pwede mo akong... Anong gawin ko? Tumistigo para sa'yo? Tulungang magpaliwanag. May mga bagay na mukhang mali, pero kapag nilagay sa konteksto, tinitigan ko siya. Ang taong to, ang dati kong matalik na kaibigan, ay nakaupo sa harap ko at hinihinging tulungan ko siyang makalusot sa gulo na siya mismo ang gumawa. Hinihiling niyang magsinungaling ako, isugal ang sarili kong integridad para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, Marco, sabi ko ng mahinahon, wala akong hawak na pera sa studio, ikaw iyon, ikaw ang may-ari, ikaw ang gumawa ng desisyon, ikaw ang pumirma ng mga kontrata. Wala akong alam sa mga personal mong kasunduan sa mga supplier, sa mga accounting methods mo, o sa kahit anong bagay na may kaugnayan sa tax audit. Pero nandoon ka. Nakita ko kung ano ang gusto mong ipakita sa akin. Naniwala ako sa kung ano ang sinabi mo. Lumalabas na pagkakamali pala yon. Leo, please. Gusto mong tulungan kita? Sumandal ako palapit. Sinira ninyo ni Ana ang 3 taon ng buhay ko. Ninakaw ninyo ang trabaho ko, mga ideya ko, pagod ko. Nagsinungaling kayo, minanipula ako, ginamit ako. At ngayon dahil gipit ka, sa akin ka lalapit? Nasaan ka noong ako ang wasak? Nasaan ka noong kailangan kong magsimula ulit sa wala? Hindi ko alam na ganyan pala ang magiging epekto sa'yo. Hindi mo alam. Inulit ko. Ikaw, Marco, wala ka namang ibang alam kundi ang sarili mong pangangailangan. Hindi ko nga sigurado kung alam mo kung paano maging disenteng tao. Ano na ang gagawin ko? Siguro, bayaran mo ang utang mo. Siguro harapin mo ang mga resulta ng desisyon mo. Siguro maging matanda ka na. Wala akong pambayad. Kung pagmultahin nila ako tulad ng sinasabi nila, kailangan kong isara ang studio. Baka kailangan ko pang ibenta ang kondo. O tapos? Tapos? Leo, parang awa mo na. Tumayo ako. Wala na akong sasabihin sa'yo, Marco. Wala akong maitutulong sa'yo. Ikaw ang gumawa ng sitwasyong yan. Ikaw ang lulutas niyan. O hindi. Wala na akong pakialam. Wala ka man lang bang? Wala. Putol ko. Wala akong pakialam. Sana maging maayos ang buhay mo. Totoo yan. Pero ang buhay na iyon ay wala nang kinalaman sa akin. Paalam, Marco. Lumabas ako ng coffee shop. Hindi ako lumingon. Narinig kong tinatawag niya ako, pero hindi ako huminto. Ano man ang gusto niyang sabihin, huli na siya ng maraming buwan. Sa mga sumunod na linggo, bumilis ang mga pangyayari. Mabusisi ang BIR, sobrang mabusisi. Kinuntak nila ang mga supplier, mga kliyente, mga bangko. Hiningi nila ang bawat piraso ng papel. Kumuha ng abogado si Marco pero mahal ang mga abogado. Sobra. At ang pera ay isang problemang palaki ng palaki. Nawalan pa ng 3 malalaking kliyente ang studio, mabilis kumalat ang balita sa industriya. Kapag ang isang kumpanya ay may problema sa BIR, walang gustong madawit, masyadong delikado. Nawala ang mga proyekto, hindi na nababayaran ang mga tao. 2 pang designer ang umalis. Nakatagal pa si Ana. Nakikita sila sa syudad, sa ilang mga event. Pero sa mukha niya, hindi ko na kailangang lumapit para makita. May nagbago. Wala na yung kislap. Nandoon na ang pagkabalisa. Nandoon na ang tanong, ano ba tong pinasok ko? Dinala ng Nobyembre ang opisyal na kaso. Tax evasion, tax fraud, falsification of documents, mahaba ang listahan. Ang hinihinging multa, 15 milyong piso, 15,000 PHP, plus mga interes, plus posibleng kulong kapag napatunayang may intensyon. Kinailangan ni Marco na kumuha ng mas mahal na abogado.
Kinailangan niyang umutang. Kinailangan niyang humingi ng pera sa pamilya niya. Ang tatay niya, isang tapat na retiradong guro, ay kinailangang ibigay ang lahat ng ipon niya para tulungan ang anak. Naawa ba ako? Siguro konti, pero naalala ko ang lahat ng kasinungalingan. Lahat ng gabi na nagtrabaho ako para sa aming pangarap habang siya ay bumubuo ng sarili niya. At ang kaunting konsensyang yon ay nawala. Nagpatuloy ang buhay ko. Umabot sa 5,000 users ang Tatak. Nagpaplano kaming mag-expand sa Vietnam, Indonesia at Malaysia. Ang rehiyon ay isang bukas na merkado. Gusto kong maging standard ng branding sa buong Southeast Asia. Nagsalita ako sa Tectonic Summit. Puno ang hall. Interesado ang mga tao. Napakaganda ng enerhiya. Pagkatapos ng talk, nilapitan ako ng isang batang negosyante. Ang inspiring ng kwento nyo, sabi niya. Saan kayo humugot ng lakas para magsimula ulit matapos mawala ang lahat? Hindi naman nawala ang lahat, sabi ko sa kanya. Nawala lang ang mga bagay na hindi naman mahalaga. At sa bakanting espasyong yon, nakapagtayo ako ng isang bagay na tunay na mahalaga. Pinanood kong gumuho ang buhay ni Marco, piraso bawat piraso. Hindi ako nakialam. Hindi ko na kailangang gatungan pa. Pinanood ko lang kung paano gumalaw ang natural na hustisya. Kung paano nagbubunga ang mga desisyon, kung paano lumalabas sa huli ang mga kasinungalingan, kung paano ang karma, kung naniniwala ka roon, ay naniningil. Ito ay matematika, hindi paghihigante. Isang simpleng equation, pandaraya plus pagnanakaw plus kayabangan through pagbagsak. Siniguro ko lang na lahat ng variables ay makikita. Dumating ang Disyembre kasama ang malamig na hangin. Ang Christmas lights sa Ayala Triangle ay nagniningning. Puno ng enerhiya ang syudad para sa bagong taon. Para sa karamihan, ito ay isang magandang buwan. Para kay Marco, ito ang katapusan. Dumating ang hatol 1 linggo bago magpasko. Hindi naging mabait ang BIR. Multa na 15 milyong piso. 3 taong probation. Bawal maging opisyal ng kahit anong kumpanya sa loob ng 2 taon. At syempre, obligadong bayaran ang lahat ng ninakaw na buwis kasama ang interes. Narinig ko sa industriya bago pa ito naging pampubliko. Mabilis kumalat ang chismis. Lalo na kapag ganito kalaki ang iskandalo. Narinig mo na ba yung kay Marco Reyes? Yung sa Disenyo Pinoy Studio? Oo, bagsak na. Sinira ng BIR. Hindi ako nagkomento. Kapag may bumabanggit, tatango lang ako at iibahin ang usapan. Hindi ko yon kwento para ikwento. Kwento niya yon para harapin. Nagsara ang Disenyo Pinoy Studio noong Enero. Opisyal. Due to restructuring. Hindi opisyal dahil wala nang natira para i-restructure. Umalis ang mga kliyente. Umalis ang mga empleyado. Naubos ang pera sa pagbabayad ng multa at mga abogado. Ang natira na lang ay isang basurang pangalan at maraming pait. Kinailangang magbenta ni Marco. Lahat. Ang kondo na tinitirhan niya, isang magandang 2-bedroom sa Ortigas na kinuha niya sa loan 3 taon na ang nakalipas, ay ibinenta. Pero sino ang bibili mula sa isang taong may kaso? Sino ang magtitiwala sa isang taong akusado ng tax evasion? Bumagsak ang presyo. At bumagsak pa. At bumagsak pa ulit. Ibinenta niya ito sa halagang 60% lang ng market value. Masasabi kong ninakaw ito ng buyer. Pero masyadong halata ang kabalintunaan. Ang pera ay agad na nawala. Isang bahagi sa bangko para sa loan, isang bahagi sa BIR, isang bahagi sa mga abogado. Ang natira sa kanya ay sapat lang para sa isang studio unit sa Novaliches at marahil 6 na buwang buhay ng walang trabaho. Wasak ang pamilya niya. Ibinigay ng tatay niya ang lahat ng ipon nito. Winaldas lang ni Marco sa mga abogadong wala namang nagawa. Umiiyak daw ang matandang ina. Sabi ng mga nakakakita. Tinawag siyang pabaya, walang utang na loob. Sira na ang mga relasyon. At si Ana? Umalis si Ana noong Nobyembre. Bago pa ang hatol, pero noong malinaw na kung saan papunta ang lahat. Narinig ko mula sa isang common friend, may natira pa akong ilang kaibigan mula sa panahong yon na nanatiling neutral. Simpleng nag-impake lang daw si Ana isang araw at sinabing, hindi kita kayang samahan dito. Walang sentimentalidad, walang luha. Isang rasyonal na desisyon lang, lulubog na ang barko. Mas mabuting tumalon habang kaya mo pang lumangoy papuntang Pampang. Wasak si Marco.
Nawala ang negosyo, ang pera, ang pamilya, ang babae. Lahat sabay-sabay. Parang dominoes, isa-isang bumagsak. Huli ko siyang nakita noong Marso. 1 taon na mula nang mag-launch ako, 1 taon na mula nang magsimulang bumagsak ang mundo niya. Nasa MRT ako, papuntang North Avenue. Sumakay siya sa Ayala Station. Hindi ko siya agad nakilala. Pumayat siya, magulo ang balbas. Suot niya ang isang lumang jacket na masyadong malaki para sa kanya. Mukha siyang anino ng taong dati kong kilala. Nakita niya ako. Nagtama ang mga mata namin. Sa mga mata niya, nakita ko ang, galit? Hindi. Pagod. Pagkatalo. Isang tanong na hinding-hindi niya masasabi. Ikaw ba ang may gawa nito? Siguro nga. Siguro hindi. Hindi ako ang nagbigay ng ebidensya. Hindi ko siya personal na isinumbong. Hinayaan ko lang na lumabas ang katotohanan. Kung kasalanan yon, edi may kasalanan ako. Pero wala akong nararamdamang guilt. Ang nararamdaman ko ay kapayapaan. Iniwas ko ang tingin ko. Wala akong sasabihin. Bumaba siya sa sumunod na istasyon. At yun na yun. Ang huling beses na nasa iisang lugar kami. Ang huling bakas ng kabanatang yon. Nagpatuloy sa paglago ang tatak. Noong Marso, nagbukas kami ng opisina sa Ho Chi Minh at Jakarta. Naging matagumpay ang regional expansion. May 10,000 users na kami, 180 enterprise clients. Ang valuation ng kumpanya ay lumagpas na sa 500 milyong piso. Tumatawag pa rin ang mga investors. Tumatanggi pa rin ako. Hindi pa ako handang ibahagi ang kontrol. Pero hindi na ako ang dating Leo. Natuto na ako. Natuto akong mas may halaga ang mga dokumento kaysa sa pakikipagkamay. Natuto akong ang tiwala ay pinaghihirapan, hindi ibinibigay. Natuto akong ang kabaitan ay hindi kahinaan, pero ang katangahan ay oo. Kumuha kami ng 10 bagong empleyado. Sa tuwing nag-i-interview ako ng kandidato, pareho ang tanong ko, bakit mo gustong magtrabaho rito? At nakikinig ako. Totoong nakikinig, hindi lang naghihintay na matapos sila. Naghahanap ako ng mga taong naniniwala sa misyon, hindi lang sa sweldo. Mga taong may integridad. Mga taong nakakaintindi na ang tagumpay ay isang marathon, hindi sprint. At bumuo kami ng team. Isang tunay na team, hindi isang grupo ng mga taong nagsasama lang sa iisang opisina. Masarap ang tagumpay sa negosyo, pero ang mas masarap ay ang personal na tagumpay. Naintindihan kong dumaan ako sa apoy at lumabas na mas malinis. Hindi ako naging bitter. Hindi ako napuno ng galit. Akala ko magiging ganun ako. Pero nang tapos na ang lahat, ang naramdaman ko lang ay kalayaan. Sina Marco at Ana ay isang leksyon. Masakit, magastos, at traumatikong leksyon. Pero isang leksyon na kailangan kong matutunan. Ang mga tao ay hindi palaging kung ano ang ipinapakita nila. Mura lang ang mga salita, ang mga gawa ang may halaga. At kapag ipinakita na ng isang tao kung sino talaga sila, maniwala ka. Hindi ko sila pinatawad. Hindi sa puntong galit pa rin ako, hindi na. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang hahayaan mong mangyari ulit ang parehong pagkakamali. Natutunan ko ang pagkakaiba ng pagbitaw sa galit at pag-iingat ng alaala. Ang isa ay nagpapalaya, ang isa ay nagpoprotekta. Nakatira ako ngayon sa isang magandang kondo sa BGC. Tanaw ko ang buong syudad, kita ko ang mga burol ng antipolo mula sa sala. Sa umaga, nagkakape ako sa terrace at pinapanood ang paggising ng Manila. At minsan lang, naiisip ko kung ano kaya ang nangyari kung hindi sinira ni Marco ang tiwala ko. Nasaan kaya kami? Ano kaya ang nabuo namin? Pero walang kwenta ang mga tanong na yon. Hindi ka makakapagtayo sa isang bulok na pundasyon. Mas mabuting gibain ang lahat at magsimula ulit gamit ang malinis na materyales kaysa subukang ayusin ang isang bagay na bulok na sa loob. Nakakilala ako ng mga bagong tao. May nakilala akong babae, Bea ang pangalan niya. Nagtatrabaho sa marketing para sa isang tech company. Matalino siya at tapat at walang tinatagong agenda. Dahan-dahan lang kami. Natutunan kong okay lang yon. Na hindi lahat ay karera. Na may mga bagay na kailangang natural na umusbong. Ang tatak na ngayon ang aking anak, ang aking layunin, ang aking ambag sa mundo. Araw-araw,
Nakikita ko kung paano ginagamit ng maliliit na negosyante ang aming tool para lumikha ng isang bagay na maganda. Nakakatanggap ako ng mga email. Salamat, ang produkto ninyo ang nagbigay daan sa akin na magsimula ng negosyo kahit limitado ang budget. Dahil sa tatak, mukhang profesional ang brand ko kahit ako lang ang gumawa. Ang mga mensaheng yon ay mas may halaga kaysa sa lahat ng pera. At si Marco? Narinig kong nagfe-freelance graphic designer na lang siya ngayon. Maliliit na proyekto, maliliit na kliyente. Kumikita ng sapat para mabuhay. Hindi yumayaman, pero hindi rin naghihirap. At okay lang yon. Deserve niyang magkaroon ng pagkakataong magsimula ulit tulad ko. Pero hindi niya deserve ang pagpapatawad na mangangahulugang paglimot sa ginawa niya. Ang hustisya ay hindi palaging bongga, hindi palaging madrama. Minsan, ito ay isang natural na konsekwensya lang. Nagtanim ka ng hangin, aani ka ng bagyo. Hindi yon paghihiganti. Physics yon. Nakaupo ako ngayon sa opisina ko, pinapanood ang team ko na gumagawa ng mga bagong features para sa tatak. At alam ko ang isang katotohanan. The best revenge is living well. Pero bago pa yon, ang pinakamagandang proteksyon ay ang matuto mula sa mga pagkakamali. At natuto ako. Sobrang natuto. Nabubuhay ako ngayon sa isang tapat na buhay. Ginagawa ko ang mahal ko. Kumikita ako ng patas. Napapaligiran ako ng mga taong nirerespeto kung sino ako. At bawat gabi, natutulog ako ng mahimbing. Alam kong nakapagtayo ako ng isang bagay na totoo sa isang totoong pundasyon. Ang pagbagsak ni Marco ay hindi ko paghihiganti. Kanya yon. Ang ginawa ko lang ay linisin ang daan para makita ang katotohanan. Ang natira ay grabidad na lang. Ang anumang itinayo ng walang pundasyon ay babagsak din. Kung tatanungin ninyo ako kung masaya ba ako sa kinalabasan, ito ang sasabihin ko. Mas magiging masaya ako kung hindi ito nangyari. Mas gugustuhin kong hindi sinira ni Marco at Ana ang tiwala ko. Mas gugustuhin kong nanatili kaming magkakaibigan, sabay na bumubuo, sabay na nagdiriwang ng mga tagumpay. Pero hindi yon ang pinili nilang option. Kaya pinili ko ang sa akin. Pinili ko ang dignidad. Pinili ko ang katotohanan. Pinili ko ang hustisya. At pinili ko ang tagumpay na buong buo at walang pag-aalinlangang akin. At sa huli, yun lang naman ang kayang kontrolin ng isang tao. Ang sarili niyang desisyon, ang sarili niyang landas, ang sarili niyang integridad. Ang mundo ay gagawin kung anong gusto nitong gawin. Pero ikaw, responsable ka lang sa sarili mong bahagi ng kwento. At ang bahagi ko, nagsisimula pa lang. Mag-subscribe para makita kung ano pa ang mangyayari. Mag-like kung sa tingin ninyo ay tama ang ginawa ni Leo. At sabihin niyo sa akin sa comments, anong gagawin niyo kung kayo ang nasa lugar niya?